Hi guys! Welcome back to Succulent. This is me again, Aika. So, may nag-comment pala sa one of my video and ang sabi niya is flex ko daw yung mga Korean succulent ko. And ma'am, wala po akong succulent na nanggaling sa Korea. Lahat ng succulent ko is from Benguet lang. And ang pagkakaalam ko kasi noong panahon ng pandemic, may mga Benguet seller or may mga tao dito sa Pinas na umu-order ng succulent from Korea, China, yan. And then, pino-propagate na lang ng mga taga-Benguet. And then, ayun, nagkakaroon na din tuloy ng mga term na Korean succulent yung mga taga-Benguet kasi yung succulent na yon is pinopagate nila from import. Yan. Dati nung mga year 2021, ayan, nag-start kasi ako mag-collect ng succulent ko year 2020, yung pagka-start ng pandemic. And then, after a year, nag-collect na ako ng mga import pero hindi pa rin siya galing sa Korea, mostly is galing sa China. And meron pa rin naman akong mga ganun, more on graftos, nandiyan dyan, nakahalo na lang sa mga succulent ko. And itong mga ipiflex ko ngayon is ito yung mga succulent ko na echeveria na galing lamang sa Benguet. Yan. So, ito na sila guys. Yan, konti na lang tong echeveria ko kasi hindi ako ma-echeveria guys kasi hindi ko sila mapalaki. Pero so far ito, nagtagal na sa akin kasi inibig ko kasi yung way ng pag-aalaga ko sa kanila. Inilagay ko sila sa mas malaking pot sa kanila. And then, inayos ko yung soil mix more on organic ako na fast draining. And then, mas madalas na ako magdilig sa kanila. Nagdidilig ako sa kanila ng twice a day. Dati kasi talaga pinababayaan ko silang walang dilig. And ayun nga. So, mas lumalaki sila kapag lagi silang nadidiligan. Lalo na ngayong summer active growing ang mga echeveria. So, ito lang po ma'am ang aking mga succulent na mga echeveria. Yan. Ito ay Snow Angel. Actually, hindi ko na sila ganun kakilala kasi hindi na ako madalas magtingin ng succulent. Ito si Crispy Beauty. Alam ko to si Crispy Beauty. Ayan. And then, hindi ko na talaga kaya i-ID lahat. Pero ito si Tolly Monroe. O, ito malaki na. Kailangan na nito i-repat. Ayan. Ito si Lowlandiana. Ayan. May flower na siya. Ayan. And ito mga propa ko ng Missing You. Ayan. Ayan. Then ito yung nag-iisa kong Madiba. And then, ito pa. Isa pa tong cream tea. Ayan. So, yun lang ang aking mga succulent. Kasi, hindi ako ma-echeveria. More on graftos ako kung makikita nyo doon sa aking harapan ng garden. Yung mga lush na ma-branch. Ganun yung gusto kong mga succulent. And then, ayan. Flex ko na lang din. Inilagay ko na dyan yung mga cacti ko na mabibilog. Kung makikita nyo may problema yung cacti ko na isa na yun. Yung golden barrel ko na pinakamalaki. Ewan ko bakit pag may golden barrel ako nagkakaganyan. Ang natira lang na golden barrel na walang ganon, walang marks is ito. Yan, yung short spine ko and ayang curly GB ko. So, ayan, nilagay ko dyan yung mga mabibilog ko na cacti. Yan. Yan yung mga melos ko na nagkaroon ng scales na ginamot ko nung nakaraan and okay na siya. Itong white melo, pinabayaan ko na yan. Pero nung na-sprayan ko ng kay Caitlin's, umayo siya and yan, inilagay ko na ulit siya dyan. Yung centenary ko. Yan, mapula na yung kanyang mga spikes. Ang ganda. And then, ayan yung African Mellow ko. And then, Blue Mellow. Ayan, yung GB ko. Ayan. So, nandiyan sila kasi ang ganda tingnan na yan. Oh. Tingnan nyo, diba? Nagko-complement yung mga bibilog na cacti sa mga succulent ko dyan. I think one of these, magmamain ulit ako ng succulent na echeveria pang dagdag sa mga to. Ayan, pero for now talaga, nakafocus ako sa mga cacti ko. Ayan, so nandito ang aking pinakamalaking white ghost. Ayan, nagkakaroon na siya ng new growth. Ayan, gising na siya. And then, ayan, inilipat ko na ng mga pati yung mga inner mist ko. Ayan, nung nakaraan kasi super siksikan sila. So, ayan, inilipat ko na sila. Binawasan ko kada isang pat yung laman para lumaki sila ng ayos. And then, dito naman sa side na to, ito yung mga pinollinate ko na gymnos and crested inner mist. Sana may lumabas na variegated crested, diba guys? Para naman sulit. Ayan, so dyan ko sila nilagay. Kasi bawal, after ma-pollinate, bawal silang maulanan. Maulanan and mabasa. Ayan. Kailangan yung ingatan yung mga pistil nila na pinollinate nyo na hindi mabasa. Ayan. Let's propagate.
Hi guys! So ayan guys, kung nakita nyo kanina, nag-propagate tayo ng Ellen through cuttings, through stem cutting. So ngayon ang ipopropagate naman natin is itong cheesecake. Ayan, puno na kasi ito sa pot. And then ito naman, hindi siya ganun kalash, pero may mga maliliit na pops sa loob. So kailangan natin siyang i-cut para lumaki yung mga nasa ilalim na pops. So ngayon, naisipan kong mag-propagate para makapagparami tayo ng mga graftos natin. So, may mga iba na akong na-cut na succulent bukod dun sa pinakita ko sa inyo kanina, and ini-air ko na sila. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-propagate through stem cuttings itong si cheesecake. Yan. Let's start na guys. Huwag kayong matatakot na mag-cut sa mga cheesecake nyo or sa mga ilang graftos nyo kasi madali lang naman silang i-propagate and mababait. Ang tip ko lang sa inyo before you cut the plant is siguraduhin yung busog yung plant. I-diligan nyo, then after 3 days saka kayo mag-cut. Yan. Para busog yung leaves and stem nila. So ayan, kung makikita nyo, nagka-cut na ako dito sa ating lush na cheesecake. And ayan, makikita nyo may itinitira akong dahon sa stem para may energy pa rin siya na mag-produce ng new pops. Ayan, okay lang yun kahit masira yung yung dito, yung mga lower leaves kasi ano siya compact kasi itong leaves ni cheesecake kong to. So ayan, tatanggalin ko lang yung ibang leaves para lumitaw yung stem niya, and then yung leaves na yan ilalagay ko lang dito, ipopropagate din natin yan. Kukunin ko lang yung malalaking yung malalaking heads na yan, then ayan, ganyan lang, ganito lang ako mag-propagate ng ating cheesecake. Isa sa mabilis paramihin at i-propagate is itong si cheesecake. Basta yung mga graftos, yan, madali lang yung i-propagate. Siyempre, mas madali i-propagate ang succulent through stem cutting kaysa sa leaves. Kasi pag leaves, matagal lang pag-iintayin mo. Pero, effective din naman siya kung gusto mong magparami. Try mo rin mag-propagate through leaves. Yan. Ginagawa ko kasi yung propagate ng leaves sa mga purple delight ko. Kasi mabilis nang tumubo yung purple delight. So, ayan, kukunin mo lang yung mga heads yan. Huwag kang matatakot kung ganyan yung itsura nila, kung kalbo sila ngayon, kasi kapag nagkaroon ng tubo yan, mas magiging lush na siya and mas marami yung heads. Ayan. So ngayon, pangit siya tingnan kasi bagong pugot siya. Pero in time, pag nagkaroon ng pops yan, gaganda yan. So after ko tong katan ng mga heads is itatago ko muna siya. Itatago ko siya sa place na hindi siya babasa ng water kasi yung sugat niya sa stem, yan, yung mga pinagkatan natin is fresh pa. Pag natubigan yan, pwede siyang mabulok. So ayan, kinuha ko lang yung malalaking heads, yung mga mature na. Yan. So ayan, kalbo na siya. Ipakita ko sa inyo yung mangyayari sa kanya kapag meron na siyang mga pops yan. So itatago muna natin siya dito sa gilid ng natin plant rack. So wait lang, dyan ka muna. Ito yung mga nakuha natin sa kanya. Then yung isa naman, ayan. Favorite ko talaga i-propagate si cheesecake. Favorite ko to si cheesecake guys eh. Yan. Bukod sa mga purples ko siya, kasi super bait niya. Mabilis siya makarecover dito sa lowland. Para lang din siyang Mendzei. Pero mas malaki yung mga rosette niya. So ayan, I think di ko masyado kakalbuhin to. Ayan. So ayan, tapos na. Nakalbo ko na yung dalawang pot natin ng cheesecake. And ito yung nakuha ko sa kanila. So ngayon, tatago muna natin tong mga pot ng cheesecake natin sa hindi mababasa. So, dito ko muna sila ilalagay sa may dito sa may gilid na plant rack. Kasi itong plant rack na to, hindi siya masyadong nadidiligan and hindi siya masyadong tampad sa araw. Yan. Hindi mo din siya pwedeng ilabas sa sobrang naarawan kasi masasunburn bigla yung mga yan. Yan, tanggalin lang natin to. Ilalabas lang natin ng konti yung stem. Yan, hulog lang natin dyan yung leaves. So ayan na, yung nakalbo natin na cheesecake. And then, para naman dito sa ating kinat na mga heads na, lalagay natin siya dito sa tray natin. Yan. Yan. Yan, ang dami kong stem cutting. Ang dami kong binihead. Kung binihead na succulent, mga ipopropa ko. Yan.
i-air dry ko lang sila dito ng mga 1 day. Bukas pwede ko na itanim to. Basta wag, pag itinanim nyo agad to, huwag nyo sila agad didiligan. Kasi fresh pa talaga yung mga ano nila, sugat nila. So yan. Actually minsan pagka ganito kakakat ko na, tinatanim ko na agad eh. Basta tuyong-tuyo yung soil. So ayan, pero bukas na ako magtatanim kasi may lakad ako. So ito mga Mendozayan, ito cheesecake, ito Ellen, and then ito yung Mirenay. Yan, ipapadami ako sa kanila kasi favorite ko sila. Yan. Kasi mabilis talaga silang anuhin, paramihin. So papakita ko sa inyo kung saan ko kinuha yung Mirenay. Ayun oh, yung lush na Mirenay na yan. Yan, mainit na eh. Yan oh, super lush na kaya kailangan niya na i-propagate. Yan, then ito pa. Actually may mga Mirenay pa ako dyan, mga kalat-kalat. Ito binihid ko din to cheesecake na to. Dati kalbong-kalbo yan, ang pangit yan. Pero ngayon, ayun na siya. Nag-lush na siya. Ang dami niyang babies, diba? Ganyan yung magiging itsura ng cheesecake pagka binihid niya. Yan, ito naman yung Ellen natin kanina. Na pinakita ko sa video na kinukuha na ng pops. Ayan, ito mga propagate ko na sa kanila. Pagkakakat ko, nilalagay ko na lang dito para maging lush. Ayan pa yung iba. Dito ako kumukuha ng Mendozay. Yan, maliliit na nga yung ano niya, yung ulo niya kasi matagal na tong pot na to. Siguro mga 5 years na din tong pot na to. Ayan, hindi ko na siya nirepat. Pinabayaan ko na lang siya mag-trailing. Ayan. Masusunog, mabubuhay. Ganyan yung buhay ng Mendozay na yan. Then ito, another propagation ko ng Mendozay and Mirenay. Ayan. So, kukunin ko lang yung pot, ay yung tray na ginamit natin kanina. Kasi nilalagay ko siya dito. Ayan. Mga ano kasi yan, bagong prop ako, binihid ko dun sa ano nila mother, dun inilagay ko dyan, si Arzeto, kasi nilagay ko siya dyan sa, tawag mo dito, sa arrangement ko. So, nalagyan ko siya ng ganyan para hindi siya sunburn. And then ito si Chloe ko, ayan, nagtanggal ako ng mga heads niya sa ilalim para makita and lumaki. And then inilagay ko dito sa top niya. So, ayan, kailangan ko siyang lagyan yan para hindi siya ma-sunburn. And then ito naman, yung bago kong Lactea, medyo naninilaw yung top niya. Yan, kaya nilagyan ko din ng ganyan para hindi siya ma-sunburn. So, ayun. Ang pangit talaga. May mga tray-tray. Pero okay lang. At nung hindi sila ma-sunburn. Ito nga, oh, nasa-sunburn na yung Haworthian na to. Yan. Pero, carry lang yan. Pagka lumilim-lilim, ano yan. Hindi na yan masa-sunburn. Ito. And then, tinanggal ko dito yung pot ko ng Luxiflora. Nilagay ko dun sa harapan kasi dito matagal yung araw na ano siya, nasusunog. So, itinabi ko siya dun sa isang rack. So, yan, medyo mainit na. Ayan, and then ito pala yung propagation ko ng leaves ng Purple Delight and Ghost. Ito Ghost to. Ito Purple Delight. Hindi ko alam kung magsasucess ba to or what. Sana hindi siya kay kayo ng manok. Pero ayan, ganito ako mag-propagate ng leaves. Bukod sa minsan, pagkakatanggal ko, nilalagay ko lang din mismo sa ano nila, sa pot nila. Pero ngayon, naisipan ko, ihilera sila na ganito. Ayan, ito pa yung mga hinihilera ko na leaves. Ayan, puro mga leaf prop. Ayan, malalaki na yung mga Murasaki natin. And then dito may Purple Haze. And ito, another leaf propagation naman to. Ito naman ay Purple Delight. Pwede na din tong irepat, malalaki na. So ayan, ganyan yung way ko ng pagpo-propagate sa mga succulent ko. Though hindi na ganun kadami yung succulent ko kagaya ng dati na paano ba, na overcome na ng mga gymnos and cacti ang aking garden. Pero in time, bibili na din ako ulit ng succulent. Pero hindi ngayon, ayan, kasi wala na akong paglalagyan. And kulang na talaga ako sa space. And ito, pinag-iisipan ko na irepat to. Ayan. So ito, pinag-iisipan ko irepat yung mga kiko ko kasi malalaki na sila. Pero iniisip ko pag nirepat ko sila sa mas malaking pot, saan ko sila ilalagay? So ayun, kaya medyo hesitant ako sa pagre-repat sa kanila ngayon. Pero soon, maayos ko yan. Tiwala lang. So, yun lang muna guys. Thanks for watching. Salamat sa mga nanonood sa video ko. Sana may natutunan kayo sa pagpo-propagate ng succulent, lalong-lalo na sa mga beginners. So, yun lang guys. Bye! Thanks for watching. Bye!